ang atin pong Pasko ay kakaiba sapagkat dito po ang atin pong focus ay ang reason for the celebration. Salamat sa Panginoon sapagkat ibang-iba ang Pasko sa Hope of Glory. Ibang-iba ang Pasko sa Hope of Glory. Purihin ng Diyos sapagkat dito ating nakikita naranasan ang katotohanan that our God is so gracious. Kagaya po ng atin pong natalakay last time, the generosity of Christmas, tunay nga pong ito ay buhay na buhay sa atin. Kung kaya nga po atin pong in-emphasize ang katotohanan that God's generous love for us ay atin pong naranasan during that first Christmas at hanggang sa ngayon. Tuloy-tuloy po nating naranasan po ang generosity of God's love. Kaya ho, nasabi ho natin nga po yung gandang talata that He did not spare His own Son. Hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Bakit niya po ibinigay ang kanyang buhay? Sapagkat sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen o ba? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ang Diyos po ang siyang yumakap sa atin and that was prompted by His missional purpose during that first Christmas. Opo, mga kapatid, nais ba natin na ang ating Pasko ay maging ibang-iba na hindi lang po Pasko na naman at nakaraan na naman ang Pasko, na lumipas lang po ang Pasko at wala hong nangyari at walang naging ganoon pong iniwan sa ating kulay at kahulugan. Ayaw natin ng ganoong Pasko. We want this Christmas to become a different Christmas. At kahit po sa ating mga kapatid na nasa online, nasa borderless, nais natin po mga kapatiran, mga kalakbay, ay magkaroon po ng isang klase ng Pasko na ibang-iba sapagkat alam natin po that what will make it different Christmas is for us to have a missional Christmas. Missional. Can we say it all together? Missional. What prompted Christ to give His life? That was prompted by the kind of mission that He had. Opo, tayo po yung magkakaroon ng kakaibang Pasko at hindi lang yung dadaan lang Pasko na parang walang nangyari. Gusto natin ang Pasko natin po ay maging makabuluhan, makulay at ibang-iba. Purihin ng Panginoon sapagkat maging atin po mga pagtatalakay is all about our mission. In fact, sa atin pong simbang gabi, alam niyo bang ating tinatalakay is Missional Christmas? Ang atin pong sermon po ngayon, yung missional, dinidefine natin ngayon. Kaya huwag nating imimiss ang ating mga simbang gabi sapagkat atin pong dinidefine ang missional. Yesterday, ang atin pong pagbubukas ng simbang gabi, tinalakay po natin ng letter M. Ano po yun? Yun pong, what? Miracle of Christmas. And God has assured us of His miracle. And also today, sa mga hindi pa nakakadalo ng simbang gabi, kanina may mga dumalo na ng simbang madaling araw at mamaya ho ay halos sa bayan po kung saan-saan po ang ating mga simbang gabi. Tatalakayin po natin ng letter I. And so on. Ang missional, ilang letra po? Ilang letra ang missional? 1, 2, 3, 9! Okay. Ilang gabi ho tayo meron? 9, eksakto. Atin pong masumpungan ang kahulugan ng Pasko by becoming missional. And we want to have a missional Christmas. But before we have it, we need to understand the need that we need to accomplish. What is it? The missional purposes of Christmas, there are 3 important needs that we need to realize at kung saan kailangan natin mag-participate upang maranasan po natin po ang kakaibang Kapaskuhan. And we are really excited with the Word of God today sapagkat ang atin pong pag-uusapan po ay ang isang klase ng Christmas na punong-puno po ng kulay. And this will affect hindi lang ating pamilya, hindi lang ating buhay, kundi mga tao po sa ating paligid when we begin to understand what it takes to have a missional Christmas. Now, let's see the verse. Let's see verse 13.
Ang wika po ng talatang 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Sino ba ang galing sa kalangitan na iniwan ang kasaganaan at comfort ng kalangitan upang bumaba sa lupa at doon ay maranasan ang lahat ng sakripisyo? Sino ang mangangahas na gumawa nito? Ang Kristo ng unang Pasko, and we should also understand that. We understand the same, that for us to have the missional Christmas, we need, number one, to understand, to know. Number one, please. That is the need for a sacrifice for missional Christmas. Kung iniwan niya ang kalangitan, ang sarap ng buhay doon, dahilan po sa kanyang misyon. Ito po ang nagbibigay kulay, kahulugan sa Kapaskuhan. When we begin to see yung ating mga ginagawa at nagsimula tayo magbilang at lahat ng ating mga pagod, lahat ng ating mga hirap at atin na pong sinasaysayan, hindi na natin naiintindihan kung ano ang mensahe ng kalangitan ngayong Pasko. Kung tayo nagpapasimula na po na magreklamo, lalo na ngayong panahon ng Pasko, then we begin to miss what is the message of heaven for us this Christmas. Sapagkat ang Pasko is a call for us to understand the need for us for sacrifice. Ang sakripisyo po ay pinakita po ng Panginoon na ang pagiging isang tunay na naglilingkod sa Diyos, na ang kanyang puso i-beats for His or her mission. Hindi ho niya makukuhang bilangin ang lahat ng kanyang ginagawa, sapagkat ang lahat ng ating ginagawa ay pribilehiyo para sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Meron bang malakas na amen? At meron bang palakpak sa Panginoon? Yes, dito po sa ating sa Hope of Glory, kabi-kabila ang pwede po natin gawing paglilingkod. But all of those hindi po nagbibigay sa atin ng anumang pagmamalaki, anumang pagmamayabang, sapagat lahat ng ito po ay bilang bahagi ng ating pagdiriwang, and it all points us doon po sa ating misyon, that sacrifice. Nang sabihin po sa atin ng Biblia, sa verse 12, hindi ko kayo makausap, sabi ng verse 12, hindi ko kayo makausap, hindi nyo maintindihan. I have spoken to you of the earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Ang totoong pagkaunawa ng mensahe ng kalangitan ay ang paglalapat natin po dito sa sangkalupaan ng tinatawag na sakripisyo. Maintindihan lang natin ang mensahe ng kalangitan kapag nandoon na tayo at nagiging handa na magsakripisyo. Kapag tayo po ay nagsimula pang maging mareklamo at inisip natin ating kalagayan, ang ating mga pangailangan, ang ating kahirapan, then we are not focused anymore sa katotohanan ng kahulugan ng Pasko, sapagkat tayo natuuna sa ating sarili. But if we focus on the message of heaven, ang mensahe ng kalangitan ay naiintindihan pag nilapat mo ang sakripisyo sa sangkalupaan. Kapag nagsimula tayo magsakripisyo at saka lang nagiging makabuluhang tunay ang ating Pasko. Pagka tayo naging mapaghanap, hindi naging mapagpasalamat sa lahat nating ginagawa, then we miss the meaning of Christmas. Salamat sapagkat we have the opportunity, privilege, and all the blessings na makapaglingkod sa Panginoon. We've got all the opportunity upang magamit ng Panginoon sa ating mga gawain at maging ang ating mga kapatiran abroad, nakasama po natin po, naglilingkod sa Panginoon. They have the opportunity na kahit mahirap man, na malayo sa mga mahal sa buhay, although they miss doing something here, although they miss something sa kanilang mga buhay, and yet, ang kanilang isipan ay kagaya po ng mga nagdiwang ng unang Pasko. Look at Joseph. How was he able to make that sacrifice? Matthew 1:24-25 says, Matthew 1:24-25, kanya pong ipinakita na kaya niyang isang tabi ang kanyang karapatan.
Kaya niyang santabi ang kanyang prerogative. Pwede niya namang iwanan si Maria. Subalit hindi niya ginawa sapagkat para sa kanya, ito ang kanyang pagkakataon para maging kaisa sa pagkasakatuparan ng misyon ng nagdiriwang. Ng misyon ni Yesu Kristo. Sapagkat kung ginawa niya yun, siya po'y nawalan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. Kung tinanggihan niya ang pagsasakripisyo at isantabi ang kanyang sarili, and even ang Panginoong Yesu Kristo, nang iwanan niya ang kalangitan. Sabi po ng Philippians 2:6-8, kaniyang hinubad ang kanyang pagkadiyos at upang isuot ang kasuotan bilang isang tao at kanyang inempty ang kanyang sarili. Sabi ng verse 7, He emptied Himself ng kanyang isantabi ang lahat ng kanyang prerogative. Pag tayo'y nagpupumilit lagi sa ating mga karapatan nating lumigaya, karapatan naman nating mag-enjoy sa ating lahat ng kinikita, karapatan naman natin po na kahit papaano'y pakinabangan ang lahat ng ito. Subalit, ang Pasko ay hindi karapatan mo ang pinag-uusapan kung hindi ang sakripisyo mo para sa Panginoon sapagkat siya ang nagdiriwang, hindi naman ikaw. Siya ang dahilan ng ating pagdiriwang, kaya to have a missional Christmas. Nais ng Panginoon na ating maintindihan ang lengguwahe ng kalangitan ay paglalapat ng sakripisyo sa ating buhay sa panahong ito. And if you're saying and serious enough, sinasabi natin, Panginoon, I want to have that kind of missional Christmas. Tunay na kahulugan ng Pasko. Narito po ako, Panginoon. If you want me to make this sacrifice, I will do it for your glory. Who will say aloud, Amen? At maaari ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Praise God. Narito ang ating opportunity. Even ang mga pantas na ang tanong sa kanila, saan kayo pupunta? Hindi namin alam. Sino ang inyong mimit? Hindi namin alam. Where was that place exactly? Matalino, hindi mo alam. Pero sila nagsakripisyo in Matthew chapter 2 verse 1. Sila naglakbay ng malayong paglalakbay even though they didn't know where to exactly go. And yet, they made that sacrifice. Hindi natin alam what will happen in the future. But because we live for God, handa nating sakripisyo. Ano man ang iniisip natin pong prerogative for us, karapatan para sa ating sarili, ang mga handang magsantabi ng kanilang sarili to give way sa gusto ng Panginoon. Sila ang mga pagpapalain ng Panginoon ng isang makabuluhang Pasko. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ang pagpapalain ni Lord. Come on. Ikaw pala ang pagpapalain ni Lord sapagkat you are ready to make that sacrifice. Yes, we can better understand it if we will put our eyes, we will put our hearts on things above. Colossians 3:1-2. Colossians 3:1-2 says, kailangan nating ituon ang ating mga mata, ang ating mga puso sa Panginoon sapagkat hindi natin maintindihan ano ang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko ay lilipas at dadaan lang na walang anumang saysay, parang pangkaraniwan lamang. As sinabi natin, nagdaan na pala ang Pasko. Subalit, walang epekto sa iyo sapagkat hindi ka nagkaroon ng isang importanteng sakripisyo. What is it that God is telling you to sacrifice this Christmas? Sabi nung iba, Paskong-Pasko pa naman ang lungkot, Paskong-Pasko pa naman, ang dami kong pangilang, Paskong-Pasko pa naman, walang-wala. Hindi naman para sa iyong Pasko. Ang Pasko ay pagkakataon natin to become missional. But God has promised, ikalawang bagay, the need for us to understand, ay sinasabi po ng verse 17. Yes, we need to sacrifice, but number 2, sabi ng talatang 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. What is that verse telling us? Ano ang maliwanag po na objective ng Panginoon noong unang Pasko in coming here on earth? The objective is very clear. And we need to understand that to have a missional Christmas, we need to have a clear objective. Ano ba ang ating target? What is really our focus, our aim this Christmas?
What is our objective? Sabi ng talata, ang objective ng Panginoon coming here on earth is to save the lost. Upang maligtas ang iba, ang mga taong nawawala, ang mga taong naliligaw. And we should also do the same. In order for us to have a missional Christmas, ang kailangan nating focus, first and foremost, pinakamahalagang focus natin ay makakilala ang mga tao sa Panginoon. A loud amen for that. Ang makakilala sila sapagkat kung ang atin pong mga gawain, aktibidades ay kasayahan lang at hindi naman po ang relasyon sa Panginoon, hindi naman ang pagkakilala sa Panginoon, then we miss it. Nawala na ang kahulugan ng Pasko sapagkat in coming here on earth, para saan ba? Hindi naman ho sa mga pagdiriwang nakabi-kabila. Ginagamit lang po natin po ang programang kabi-kabila upang ang pinakalundoy, ang objective ng lahat ay makakilala ang marami sa Panginoon. Meron bang allowed amen? At salamat sa Lord because Hope of Glory focuses and those many activities, we want to bring the lost souls to Christ and the best gift that we can ever give to them ay ang regalo ng kaligtasan. The best gift na sila po'y mapahayagan ng mensahe ng kaligtasan at ang kaligtasan hindi lang pag doon po sa impyerno. Hindi lang yun eh. Kundi ang kaligtasan maliwanag na sinabi po sa atin sa Luke chapter 2 verse 11, Luke 2:11, that He has come to be our Savior and to be our Messiah. Savior and Messiah. Savior and Messiah, ibig sabihin nung ililigtas ang ating kaluluwa, Messiah, i-redeem at i-restore ang ating buhay sang-ayon po sa kanyang plano at sa kanyang mga pangako sa atin. God is going to restore us. Can we see na ang mga tauhan po nung first Christmas, they were lost, they were depressed, they were discouraged. Subalit nung nasumpungan nila ang Panginoon, kagaya po dito, mga shepherds, literally, they were outcasts. Hanggang doon na lang ang kanilang buhay. Wala nang pupuntahan. Are you in the point of your life that sometimes you think, hanggang saan lang ba ako? Hanggang dito na lang ba ako? Have you thought na sa iyong kalagayan ngayon, o kaya sa ating edad ngayon, o kaya sa ating trabaho, sa ating sitwasyon ngayon, saan pa ba ako makakapunta at makakarating? And God becomes our Savior and Messiah. With Him, hindi na issue kung sino ka. Sapagkat natingin na ng Panginoon sa iyo ay iba na. Ginawa ka niya ng bagong nilalang. And God has begun a great work in you, being a Savior and your Messiah. The Bible says, an outcast like the shepherds became the people so precious before Him. Sabi po ng Jeremiah chapter 30 verse 17. Jeremiah 30 verse 17. Ang outcast ay garbage. Ang outcast po, ang tingin sa kanila walang kwenta. Outcast nga eh. But I will restore you to health. Health does not only refer sa body. Health also refers sa bawat aspeto ng ating buhay that God can do something great. Sa buhay ng bawat sa atin, sa bawat aspeto ng buhay natin, God can restore us. And that is our mission. If we share to them the gospel, if we guide them and if we lead them, if we are able to convince them to come to the Lord, then they have this, the promised restoration that God is going to restore, God is going to bring them sa kanyang magandang plano. At sinasabi ng Panginoon, I will heal you. There are times, ang mga tao sa paligid natin, ngayong Pasko, ang tinitingnan nila ay ano? Tinitingnan nila yung lalagyan na nila. Paghatak nila ng kanilang mga cabinet, they saw the F-files. F-files. Failures. Ang dami pong failures. Sometimes when they open ang kanilang buhay, they saw a lot of discouragement. They saw a lot of depression. They saw a lot of problems. But God has promised
that He will restore them. Oh, napakasarap naman na ginamit ka ng Panginoon upang ang iyong mga binabaginan at nire-reach out ay magkaroon ng isang buhay na nais ng Panginoon. And we are so happy to see people being blessed and saved by God. We are so happy and excited to see people coming to the Lord. We are so excited that Hope of Glory will become channel of God's blessing, saving many lives, saving many people. Kaya this is a reminder to all of us. Lahat ng ating mga gawain should be intended upang atin pong akayin ng mga tao. When I see ang ating pong mga gawain, I know, hindi lang ako nabibless tayong lahat. Kung makita natin po ang misyon ng mag-asawang Mon and Marlet, kung paano sila ginagamit ng Panginoon sa napakaraming kaluluwa, we are so blessed. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At alam ko po, lahat ho tayo karapat-dapat na palakpakan sapagkat yan ang laman nating puso. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. And even our brethren abroad, yung pagnanais po natin ng mga tao'y makalapit at makakilala sa Panginoon is our clear objective. Anong gagawin ng Panginoon? Luke 1:48 says, Luke 1:48, sabi po ni Maria, ang aking mababang kalagayan, Luke 1:48, inangat ng Panginoon, for He has been mindful of the humble state of His servant. From now on, all generations will call me blessed. From now on, sabi nga po natin, from now on. From now on, all our troubles. Ano nga sunod? There are times na stuck up na tayo. Hindi natin nakita. We can declare, from now on, yung mga nasa paligid ko will call me blessed. They will call me na pinagpala sapagkat ang ating misyon ay ating ganapin na gagamitin tayo ng Panginoon para maraming mga tao ang mailapit sa kanyang paanan ngayong Kapaskuhan. A great amen! Purihin ang Panginoon sapagkat we can be missional this Christmas by always bearing in mind that we just need to have a clear objective. Gusto po ng Panginoon na klaro ang lahat ng ating pakikipag-usap. Klaro ang atin pong intensyon. Klaro ang kanyang gustong gawin. Iligtas ang mga tao sa paligid because that is the best gift. That is the best gift that we can ever give. Thirdly, lastly, sabi po ng verse 19. Verse 19. Sa talata po 19, sabi po, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Yun pong concept of light is very important sa Hebrew culture. Sapagkat pag pinag-usapan ng light, ayaw po nila yon. Sapagkat ang light na-expose po yung evil. Yung evil po na gamit po dito sa Greek is ponero. Ang ponero hindi lang kasalanan. Ang ponero, ibig sabihin po nun, yung kanila pong kahubaran, yung kanila pong pagiging vulnerable, yung kanilang mga weariness, yung shame, lahat po yun na-expose. Kaya they don't want the light. Gusto po nila laging nagtatago. Sapagkat para sa kanila, ang kanilang buhay ang pinakamahalaga. What does this verse tell us? That in order for us to have a missional Christmas, we need number 3, to understand the higher purpose. The need for higher purpose. Sapagkat para sa kanila, ang kanilang buhay, ang kinabukasan, ang pamilyang pinakamahalaga. They never thought that when they were exposed to God's plan, mas maganda pala ang plano ng Diyos kaysa plano nila sa kanilang buhay.
na mas maganda pala ang plano ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo kaysa yung sariling plano. Dadalawa lang po. Mas maganda pala ang plano ng Diyos sa buhay mo kaysa yung sariling plano. Mas maganda. Kaso nga lang po ang tingin po nila, hindi ko magagawa na ilagay ang aking buhay sa liwanag sapagkat marami ako iniingatan. Marami akong tinatago. I don't want to be susceptible. I don't want to be vulnerable. I don't want to have my shame exposed to other people. Sapagkat they want to protect themselves. Mas kailangan po nilang proteksyonan ang kanilang sarili. Failing to understand na ang purpose ng Diyos ay mas mahalaga. Sabi po ng Psalm chapter 63 verses 3 to 4, Psalm 63, 3 to 4, it says here, because your love is better than life. Because your love is better than life. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay mas mahalaga at mas malaki kaysa aking buhay. What this verse means? Na yun pong plano ng Diyos. Yung kanyang pagmamahal, yung plano niya sinasubstitute sa yung sariling plano. Sapagkat kahit na napakarami mong plano sa sarili mo, kahit kay galing-galing po natin, kahit na ang dami natin kayang gawin, kahit kay yaman-yaman natin, dadating tayo sa buhay, napagod na rin tayo. At wala na rin tayong maibubuga. Kung kaya nga, napakahalaga sa kanila po na sabihin ng Panginoon, come to me all you are weary, sapagkat yun pong light will expose their weariness. The light will expose who they are. This Christmas, God is talking to us. Maybe you are after with your plans. After kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. After kung anong mabibili. After po tayo. Anong ating maipupunta at maipapatayo. Hiyang-hiya tayo sa ating sarili kung naikukumpara sa iba. Subalit God has a better plan and purpose. His love is better than your life, than your plans. Kaya nang sabihin po ng Galatians 2:20, Galatians 2:20, ako'y namatay sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko sa lamay, kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Very important na totoong tayo po namatay sa ating sarili, hindi nagpapatay-patayan lang. Maraming mga taong iniingatan nila ang kanilang sarili, hindi nila maibigay ang kanilang buong buhay sapagkat hindi naman talaga sila namatay para kay Kristo. Nabubuhay pa rin sila sa kanilang sariling mga pangarap. But God is calling our attention to live not for yourself, but to live for God. Otherwise, we will all be tired and exhausted. Ecclesiastes chapter 1, 6 to 8 says that. Ecclesiastes 1, 6 to 8, para lang tayo po na tubig na galing lang po doon po sa batis, punta sa dagat, babalik sa batis, babalik na naman, paulit-ulit. 7, nakakapagod lang ang buhay. Paulit-ulit lang. Ito yung sinasabi ko po. At verse 8, kapag ka wala pong plano ng Diyos, nakakapagod lang yan. And God wants to expose it to the light. We need that higher purpose. Kaya sabi ng 12:1 na Ecclesiastes 12:1, habang bata ka pa, hindi necessary na mapagod ka pa. Ang kailangan natin ay alalahanin siya, hindi magpakapagod sa buhay na ito. Pag inalala natin siya, sabi po ng Biblia, iyan ang solusyon sa ating mga pagkabagod. Iyan po ang tutugon sa atin pong mga pangailangan sa buhay sa ngayon. Maybe we're thinking, how can I make this Christmas a really meaningful one? Make it missional, kapatid. Because in making it missional, when you sacrifice, you will never think na nawalan ka at nabawasan ka. When you make sacrifices this Christmas, that means panalo ka
ang lahat ng nagsasakripisyo ay panalo. Aloud, amen. And a clap offering unto the Lord. Lahat ng nagsasakripisyo, mga kapatid, ay panalo. Akala nila, nung sila'y nagbigay sa Panginoon, sakripisyo at nabawasan, nagkakamali po. Sapagkat ang lahat ng nagsasakripisyo, panalo. At kapag pinili natin po na ang ating objective is always bringing souls to God wherever we are. How many of you here ang nagsasabing, kagaya ko, Lord, tulungan niyo po ako na ngayong Pasko, marami akong madalang kaluluwa sa inyo. Kagaya ko, yun ang prayer ko. Do you also say that prayer? Sino sa inyo ang kagaya ng marami na nagsasabing, Panginoon, ngayong Paskong ito, gusto kong marami akong madala sa inyo. Magsabi naman po ng malakas na amen. At maging ang mga nasa online, you say amen. Mga nasa borderless natin, you say amen. Sapagkat we don't live for ourselves. We live for God. And we live for His purpose. Higher purpose ang kailangan natin. Sapagkat when we live for that higher purpose, maraming issues ang nire-resolba at naayos. Kung bakit magulo, kasi diskarte mo. Kung bakit walang solusyon, kasi sariling paraan mo. Pero ang nais ng Panginoon, look up to Him. Ang kanyang purpose na hindi kailanman nagkakamali. Higher purpose because His love is better than your life. His purposes and His plans are better than yours. Kaya ilalagay po natin ito sa kanyang mga kamay. May we have a missional Christmas. Sa pamamagitan po ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi na kagaya ng dati ang ating Pasko. Ang ating Pasko ay ibang-iba na sapagkat ito ay nakafocus na kay Kristo. Amen? Can we just close our eyes and bow our heads?